Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Abanador at shoutout kay Borok Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Dahil sa magulong daloy, medyo kakaiba talaga ang kapangyarihan ng Blood Sea. Natural, si Han Sanchen, na galit na sumisipsip ng kapangyarihan ng Blood Sea sa kailaliman, ay maaari ding maging masigasig tungkol dito. Paano ito nangyayari? Bagamat ang dagat ng dugo ay gumagalaw ng walang kabuluhan, alam na alam ni Han Sanchen na siya ay nakaangkop na sa lumiligid na puwang ng enerhiya mula pa sa simula. Kaya, sa oras na ito, nasanay na siya at walang kakaibang nararamdaman. Gayunpaman, iba ang naputol, ito ay ganap na naiiba mula sa nauna. So, obvious naman ang difference. Ang dagat ba ng dugong ito ay naghahanda upang labanan ako? Ang unang naisip ni Han Sanchen ay natural na ang counterattack mula sa kapangyarihan ng Blood Sea, kaya nagmadali siyang nagtanong sa halimaw. Gayunpaman, ang halimaw ay hindi gumawa ng isang tunog at simpleng nilalaro ang laro ng katahimikan ay ginto. Baka magalit ang iba dito, pero siguradong hindi si Han Sanchen, dahil nakuha na niya ang sagot na gusto niyang malaman mula sa pananahimik ng kausap. Ibig sabihin, hindi ang dagat ng dugo ang lumalaban sa sarili. Obviously, if something so core is involved, it's impossible for the monster to remain silent. Ang mga ito ay malapit na nauugnay sa kanyang sariling mga interes. Kung hindi siya magsasalita, ibig sabihin lang ay hindi sapat ang bagay na nasa harapan niya para maging handa siyang magsalita. Sa ibang perspektibo, hindi ba't ito ay isang maliit na bagay? Dahil ba sa ibang bagay? Sumimangot si Han Sanchen at pinag-isipang mabuti ang mga posibilidad. Bagamat nasa dagat ka ng dugo, mahirap talagang maramdaman na bumaba ang level ng tubig sa dagat, dahil nasa kalagitnaan ka ng laro. Gayunpaman, ang Han Sanchen ay Han Sanchen kung tutuusin, kapag nakalabas na ang kanyang kamalayan, walang pagbabago sa paligid ang makakatakas sa kanyang induction. Bumaba ang level ng tubig. Nakita ng mga tao sa itaas na nagdudulot sila ng kaguluhan sa dagat ng dugo, at natatakot na makuha nila ang lahat ng kapangyarihan sa dagat ng dugo, kaya sinasadya nilang putulin ang daloy upang mabawasan ang mga pagkalugi. Posible ba ito? Siyempre mayroon, ngunit kung iisipin mo itong mabuti ito ay ganap na imposible. Kung tutuusin, ang kanyang kalaban ay isang puwersa na walang ideya kung gaano kalakas ang kanyang background, susuko siya dahil lang sa takot na maabsorb niya ang kapangyarihan ng Blood Sea niya, hindi ba siya nananaginip lang? Tsaka, napakalaki ng dagat ng dugo, dagdag pa sa nakita noon ni Han Sanchen, madaling lumikha ng malaking blueprint sa kanyang isipan. Kahit sumuko ka, hindi ganun ang inaamin ng mga tao. Ikukulong ko ang maliliit at iiwan ko ang malalaki para sa iyo, natatakot ka bang masakal hanggang mamatay si Han Sanchen? Sa makatuwid, kung ito ay hindi malamang na sila mismo ang gumawa nito, kung gayon ang natitirang posibilidad ay ang kanilang mga kaaway ang gumawa nito. Ang kaaway na ito ay maaaring isa sa kanya, o ibang tao, na sinusubukang mangisda sa magulong tubig habang pinapanood ang kaguluhan sa sikat na tindahan. Gayunpaman, mas gusto ni Han Sanchen ang dating, ang kanyang kapatid sa Yetian City. Ang depensa ng sikat na tindahan ay masyadong mahigpit, at ang labas ay maaaring hindi kinakailangang malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Sa makatuwid, ang sariling mga kapatid sa Yetian Cheng ang pinakamalamang na nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng sikat na tindahan. Siyempre, hindi maaaring baliwalain ang posibilidad sa likod nito, kung ikaw ay isang kaaway ng isang sikat na tindahan, ikaw ay natural na magkaroon ng ilang mga tricks up ang iyong manggas, hindi nakakagulat na may makakaunawa sa mga uso ng pinangalanang tindahan. Gayunpaman, anuman ang posibilidad, ang Han Sanchen ay kasalukuyang napakalinaw sa isang bagay.
Ibig sabihin, may tulong sa labas, at ang kailangan kong gawin ngayon ay samantalahin ang pagkakataong ito. Kapag may pagbabago sa labas, siguradong magpapadala si Mingmen ng mga tropa para iligtas ang pagkubkob, hindi lang dahil pinutol nito ang kanilang bloodline at dumampi sa linya ng kanilang buhay, ngunit ang pinakamahalaga ay nasa paligid ito ng Burning Bone City, isang lugar tulad ng Mingmen, imposibleng walang pakialam sa sariling mukha, kaya siguradong hindi na kasing lakas ng dati ang depensang kinakaharap ko ngayon. Ito ay isang malaking tagumpay, gayunpaman, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito upang masira ang depensa. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang makuha ang kapangyarihan sa dagat ng dugo na ito ayon sa aking orihinal na plano. Bagamat ito ang pinakaligtas na paraan, alam din ni Han Sanchen na maaaring mawala sa kanya ang isang napakahalagang pagkakataon. Yan ang pagkakataon na ipinaglalaban ng mga tao sa labas, kung nasisipsip niya ang kapangyarihan ng dagat ng dugo, kung gayon ang mga pag-atake mula sa labas ay maaaring mapawi sa panahong ito, at pagkatapos ay babalik ang lahat sa kung saan ito nagsimula. Sa makatuwid, ang Han Sanchen ay mayroon pa ring elemento ng pagsusugal. Seize the opportunity now, maybe while the defense is lax, we can counterattack to a certain extent, how should I choose? May isang pagkakataon lang, kung pipiliin mo ang isa, walang pagkakataon na bumalik muli ang isa. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, pinili ni Han Sanchen ang una. Ang kapangyarihan ng dagat ng dugo ay nagdudulot ng panganib, at ito ay napakalaki, gayunpaman, ang huling pagpipilian ay puno rin ng kawalan ng katiyakan, walang nakakaalam kung gaano katagal maaaring magpatuloy ang mga tao sa labas. Sa sandaling magpumilit ang mga tao sa labas ng mahabang panahon, malapit nang ibalik ng mga sikat na tindahan ang kanilang mga tropa, sa panahong iyon, maaaring hindi ganoon kadali para sa Han Sanchen na magpatuloy sa dagat ng dugong ito. At kung pipilitin mong pumasok, malamang ikaw lang ang maghahirap sa huli. Sa makatuwid, kahit paano mo ito tingnan, mula sa pananaw ni Han Sanchen, ang dagat ng dugo ang pinakamainam na solusyon. Kahit medyo wishful thinking, sana mga kaibigan sa labas, maghintay pa kayo ng kaunti at maghintay hanggang matapos kong masipsip ang kapangyarihan nitong dagat ng dugo. Sa oras na iyon, may mga tao sa labas upang pigilan ako, at biniyayaan din ako ng higit na kapangyarihan, kaya bakit ako matatakot? Sa pag-iisip nito, direktang pinalakas ni Han Sanchen ang kanyang paniniwala, at agad na sumisid sa dagat sa susunod na segundo, patuloy na hinihigop ang kapangyarihan ng dagat. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang tagal niyang sinipsip ni Han Sanchen, o dahil apektado pa rin siya ng cut-off, nang muling ion ni Han Sanchen ang suction power, ang buong dagat ng dugo ay biglang naging iba. Ito ay naging ganap na tahimik, tulad ng isang masunuring bata, at tulad ng isang maliwanag na lawa sa ilalim ng pagsikat ng araw, lahat ng gumugulong at inis ay nawala. Bakit ang tahimik mo bigla? Kung wala ang mga mabagyong alon ng dagat ng dugo, ang kapangyarihan sa dagat ng dugo ay tila hindi na masyadong marahas sa paglaban, tahimik lang silang sumunod sa pagsipsip ni Han Sanchen at pumasok sa katawan ni Han Sanchen. Kakaiba, kahit na ang mga kapangyarihang ito ay nasisipsip sa katawan, sila ay talagang hindi tapat sa mga meridian ng Han Sanchen. Dapat gamitin ni Han Sanchen ang kanyang tunay na lakas para sugpuin sila, ang prosesong ito ay lubhang mapanganib, dahil ang mga meridian ay palaging ganoon kalaki, kung hindi sila ganap na masusugpo, kung gayon. Ang isang paghaharap sa pagitan ng dalawang puwersa ay napakamalamang, sa pamamagitan ng direktang pagsabog sa mga meridian, maaaring magpaalam si Han Sanchen sa mundo anumang oras. Bukod sa panganib, mayroon ding pagod. Kung gaano karaming kapangyarihan ang hinihigop ay nangangahulugan na ang Han Sanchen ay kailangang gumastos ng parehong halaga ng kapangyarihan upang sugpuin ito. Pagkatapos, ito ay nakatakdang maging isang malaking proseso ng pagkonsumo. Bagamat puno ng lakas ang Han Sanchen pagkatapos ng pag-restart ng Taisho, ang mga tao ay buhay pa rin na nilalang at palaging mapapagod. Para lang makawala sa mahigpit na pagkubkob, si Han Sanchen ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpupumilit. Nung gusto kong matulog, may nag-abot sa akin ng unan, which is considered a good treatment. Bagamat medyo nagulat siya, halatang hindi sasayangin ni Han Sanchen ang ganitong nakakalibang na oras, mabilis niyang inayos ang kanyang estado,
tulad ng isang taong nauuhaw sa mahabang panahon ngunit biglang nakakita ng isang oasis, at ininom ang lahat ng kapangyarihan sa dagat ng dugo na may malalaking subo, lahat ay sinipsip sa kanyang katawan. Kung may nangyaring masama, dapat may halimaw. Han Sanchen, sarap na sarap kumain, hindi ka ba natatakot na lumunin ka ng mamatay? Lumabas ang boses ng halimaw, bagamat napakasama pa rin nito at puno ng paghamak. Gayunpaman, naririnig ni Han Sanchen ang pagbabago sa pamagat, hindi na niya tinawag ang kanyang sarili na surot, ngunit tinawag ang kanyang sarili sa kanyang pangalan. Mayroon pa ba akong ibang pagpipilian? Kahit na sabihin mo sa akin na ang lahat ng kapangyarihan sa dagat ng dugo na ito ay lason, kung gayon kailangan kong inumin ito sa malalaking lagok, mapait na tugon ni Han Sanchen. Bago umulan, dapat tahimik ang lahat, syempre naiintindihan ito ni Han Sanchen. Ang gayong magulong dagat ng dugo ay biglang nawala ang dating pagkamayamutan at naging lubhang masunurin, syempre, imposibleng masakop ito ni Han Sanchen. Not to mention na pinaplano nitong bigyan ng reward si Han Sanchen. Malinaw naman, ito ay nag-iipon ng lakas at naghahanda na turuan si Han Sanchen ng husto. Paanong hindi maintindihan ni Han Sanchen? Gayunpaman, ang pagpili ay nagawa na, kung nakagat mo ang bala, kailangan mong magpatuloy, para sa iba pang mga bagay, ito ay hindi mahalaga, gayunpaman, haharangan ito ng mga sundalo, at tatakpan ito ng tubig. Mahinang ngumuso ang halimaw, na tila tinatawanan si Han Sanchen, ngunit tila naninira lang din sa walang pakialam na ugali ni Han Sanchen, the more it absorbs inside, the greater the backlash will be. Plus the power accumulated outside, you know how to attack from both inside and outside, bar. Alam ko, handa na ako, madaling sagot ni Han Sanchen, ngunit ang kanyang katawan ay lihim na naghanda ng mga hakbang sa pagtatanggol, ito ay darating. Ang buong tahimik na dagat ay biglang tila nabaligtad, ang malalaking alon ay bumagsak sa kalangitan, at sa dagat ng dugo, ang iba't ibang mga undercurrent ay umaalingaw din. Ang kanyang posture ay parang gusto lang umasa sa malalaking alon na ito para tuluyang mapunit ang Han Sanchen. Protektahan. Pinaghandaan din ito ni Han Sanchen, direkta niyang pinaandar ang kanyang makapangyarihang tunay na enerhiya at pilit na dinala ang kanyang buong katawan sa isang bagong antas ng katigasan. Nanatili ito roon na parang isang banal na karayom na nag-aayos sa dagat, gaano man niyanig ng mga alon ang langit, gaano man ang pag-agos ng undercurrent. Ang aking Buddha ay nasa aking puso, ang aking Buddha ay walang kamatayan at hindi natitinag. Boom! Ngunit nang hindi nagtagal ang sitwasyong ito, biglang naramdaman ni Han Sanchen ang isang marahas na paggulong sa kanyang katawan, na parang may nagapoy sa kanyang mga meridian at mga daluyan ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay naging hindi mapakali. Pagkatapos, isang subo ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Han Sanchen. Hindi komportable si Han Sanchen, naunawaan niyang mabuti na ang biglaang sitwasyong ito ay hindi iba, kundi ang kalmadong kapangyarihan na hinigop niya sa kanyang katawan noon at nagsimulang bumuo ng momentum. Bigla silang naging mabangis at sinubukang direktang lusutan ang mga meridian ni Han Sanchen. Bagamat ang instinct ng katawan ni Han Sanchen ay nagudyok sa kanya na supilan ito ng mabilis, ang lakas na sumipsep ay sobra. Sa sandaling sumiklab ang kaguluhan, ito ay sobra pa para kay Han Sanchen. Tulad ng libu-libong naglalagablab na pulang langgam na gumagala sa katawan, ang mga meridian ni Han Sanchen ay halos masunog sa tuwing sila ay dumaan, na parabang sila ay iniihaw ng 10,000 antas ng apoy. At hindi lang yun, parang may flares pa sila, paminsan-minsan, malikot nilang kinukurot ang mga meridian ni Han Sanchen, dahilan para mas mahulog pa sa bangin ng sakit si Han Sanchen, na nasasaktan na. Siya ay kasing lakas ng Han Sanchen, at ang kanyang pagtitiis sa sakit ay umabot sa isang tiyak na kisame, sa mga oras na ito, hindi niya maiwasang mapaiyak sa ganitong klaseng sakit. Mas lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable kumpara noong hiniwa siya ng kutsilyo, dahil kung tutusin, pisikal na sakit lang iyon, at ngayon, dobleng pagpapahirap na iyon sa sakit sa isip at pisikal. Mahirap ilarawan ang pakiramdam na iyon, na parabang ang isang tao ay ipinanganak na may pag-iwas sa tunog ng mga pako na tumatama sa dingding o tunog ng pala ng palayok, ito ay ginagawang baliw at hindi komportable. Ang dinaranas ngayon ni Han Sanchen ay isang napakasakit na pag-atake sa isip,
ngunit ang tunog sa itaas ay maaaring palakasin ng 10,000 beses, o kahit 100,000 beses. Bakit? Hindi ka makakapitan agad. Han Sanchen, simula pa lang ito, malamig na sabi ng halimaw. Kung ito ay isang normal na Han Sanchen, tiyak na hahamunin niya siya at hahayaan siyang subukan, ngunit ngayon ay wala na talagang mood o oras si Han Sanchen para sabihin ito. Lahat ng kanyang lakas ay ginugol sa pagtitiis sa sakit, at lahat ng kanyang lakas ay ginamit sa pakikipaglaban. Hindi lamang ito lumalaban sa kapangyarihan ng dagat ng dugo sa loob ng katawan, ngunit lumalaban din sa mga pag-atake ng dagat ng dugo sa labas. Mahirap, mahirap lang. Sa oras na ito, kailangan talaga ng mga tao ng pampatibay loob, ngunit ang maldita na halimaw na ito ay hindi lamang hindi nagpasigla sa kanya, ngunit kinukutya din siya at sinabi na ito ay simula pa lamang. Ito ay talagang medyo nakakalito at gumagawa ng mga tao na hindi makakita ng anumang pag-asa. Gayunpaman, ang magandang bagay ay ito ay Han Sanchen, ang taong ito ay palaging minamaliit at lumaki mula sa iba't ibang lugar. Ang desperado niyang sitwasyon ay tiyak na higit pa sa nalakad ng maraming tao. Hindi lamang siya nasaran ng loob sa lahat ng mga salitang ito, sa kabaligtaran, ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban ay naging mas malakas. He likes this kind of challenge to the limit, and he likes this kind of comeback that he can achieve when everyone look down on him. Dahil ito ay magbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng tagumpay, at gagawin din silang mas motivated at umaasa sa susunod na yugto. Nagngangalit si Han Sanchen at nagpumilit, wala siyang pakialam kung gaano kasakit ang proseso, kung gaano katagal, nakikipagkompetensya lang siya laban sa dagat ng dugo, nakikipagkompetensya lang sa kanyang sarili, o nakikipagkompetensya laban sa kapalaran. Marahil, nasanay na siya sa ganito. O baka, hindi pa siya naging lalaking handang iyuko ang kanyang ulo. Nang makitang, napakatyaga ni Han Sanchen, at nakitang unti-unting nagkakaroon ng katatagan at kapayapaan si Han Sanchen sa proseso ng pag-aayos, ngumiti ang halimaw, it gave me a different understanding of bedbugs, it turns out that all bugs are not so low level, let alone so annoying, nalampasan mo ang unang antas, handa ka na ba sa susunod? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!